So, ito po yung opisina ng Sitaw sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ito po yung building facade. Ito po yung concierge area and ito po yung display area ng mga produkto po ng Sitaw. So, nakita ko na po itong mga to. So, ito po ay, yan, pasensya na po, medyo na-late ako kasi gumawa po ako ng presentation. So, hinabol ko po itong bagong presentation para maiba naman. Okay, so who is Sitaw? So Sitaw is an e-commerce platform that allows users to buy and sell products. So Sitaw is using dropshipping business models, which means sellers do not need to carry an inventory. When a seller makes a sale, Sitaw will ship the product directly to the customer from the supplier. So ang business model po na ginagamit ng Sitaw ay dropshipping. So ibig sabihin, kapag dropshipping po yung business model na ginagamit nila o yung framework na ginagamit nila, we as a seller do not need to have an actual or on-hand products. No? Bahala na po ang Sitaw from the inventory of the product, delivery ng products, hanggang sa yung packaging po ng products. No? Bahala na po ang Sitaw doon. Okay? So using dropshipping business model as a framework of its operation, a seller like us do not need to worry about the physical or actual on-hand products to sell. We also do not need to pack and deliver the products directly to the customers or buyers. Since Sitaw is using an advanced and innovative business model, we seller do not need to market and advertise the product in order for us to sell. So Sitaw is equipped with advanced technology and high caliber professionals to perform different marketing strategies, which include the generative artificial intelligence search engine optimization. So gumagamit po ang Sitaw ng advanced AI, kagaya po ng tinatawag nating generative AI. No? Ito po yung mga nahahanay katulad ng Google Bard, ChatGPT. So those are some of the generative AI. So when we use generative AI in marketing of the products, we can easily convert followers, we can easily convert likers to become a buyer. So ganun po kadaling mag-convince ang AI. Okay? So kapag dating naman po sa pagde-deliver ng mga product, Sitaw is using an advanced statistical and mathematical algorithm. Ito po yung tinatawag nating linear programming optimization. Kasi sa pag-deliver po ng order, sa pag-pick up po ng products from different suppliers, manufacturers, hanggang sa mga warehouses po ng Sitaw, ay nakaplano po kung ano yung unang i-deliver, saan unang i-deliver, depende po sa distance, depende po doon sa panggagalingan ng products, and so on so forth. So from point A to B, point A to C, so depende po yun doon sa mga data ng mga buyers. So gumagamit po ng linear programming optimization algorithm ang Sitaw, no? Kasi hindi po pwedeng basta-basta na lang kapag may umorder, i-deliver ka agad. Paano po kung yung order ay nag-iisa lamang? So they have to maximize, they have to optimize din po, kung hindi baka malugi po sila sa shipping and sa logistics, no? So kaya po planadong-planado po ang pag-deliver ng mga products. Kaya kung magtataka po kayo, bagamat doon sa framework of delivery is 10 to 15 days, there are instances that the products will be delivered to the customers sa loob po ng 16 to 21 days. But those are rare cases lang naman po, no? Karamihan po, based on my 6 months experience, ay nade-deliver naman po yung products in 15 days. Okay? So in 17 days or 18 days, nasa akin na po yung mga pera na aking ginamit to fund the orders, no, from my customers. So Sitaw is no different with Shopee, Lazada, and TikTok Shop. They are both under the e-commerce platform, no? Ang kinaibahan lamang po ng Sitaw ay ito po ay gumagamit ng dropshipping business model. So nahahanay po ang Sitaw sa Alibaba, Amazon at Temu. Okay? So yun, nabanggit ko na po kung ano po ang ibig sabihin ng dropshipping business model. Okay? So sa dropshipping business platform, we don't need to have an inventory of the product. There's no royalty fee, no membership fee, no marketing fee, no subscription fee.
wala po kahit piso, no, na sinisingil ang sitaw sa atin. Wala rin din po tayong binabayarang warehouse fee or consignment fee ng mga products. Okay? So this is the website of the Securities and Exchange Commission, wherein we can request for the registration of the company. No? Ang pangalan po ng company is New Sitaw Corporation, and ito po yung registration number. Anyone or everyone can actually buy and request for the articles of incorporation. So this is 10 pages articles of incorporation, which shows the legality of the business. Okay? So ito po yung mga laman po ng articles of incorporation. Nandyan po lahat yan. Ito po yung business permit, barangay clearance. Okay? So napuntahan ko na po yan. Okay? So tanggalin ko na po to. Hindi ko na i-discuss kasi you already have an account, no? I assume na meron na po kayong mga account. So lampasan ko na po yan. Okay. So pati po sa pag-add ng products, no? Okay. Pati yung support system. Okay. So FAQs. So, pahapyawan ko lang po no, yung mga questions mamaya po natin i-entertain. So, FAQs. Overdue orders. Those are orders that were not processed in 10 days. Okay? So, kapag may natanggap po tayo, for example, na 10 products ng December 1 at 5 lang po yung na-process natin. By December 10, yung 5 natitira po ay magiging overdue. Yung natanggap natin, for example, ng December 2 na 20 and 10 lang po yung na-process natin, the remaining 10 ay magiging overdue po siya ng December 11. So, ibig sabihin po, huwag nating papatagalin yung mga products sa loob ng 10 araw dahil mawawala na po yun sa pending list po natin at ililipat na po ni Sitaw sa ibang sellers. Kung wala pong kaparehong products na nagbebenta ng ganoong produkto po ay saka pa lamang po si Sitaw gagalaw. So sila po ang magpa-process na yon on our behalf. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng overdue orders. Ang overdue orders po ay binibilang po yan sa loob po ng isang buwan. So ibig sabihin possible po na magkaroon tayo ng overdue within the first 1 to 15 days hanggang doon sa second evaluation 16 to 30 days. Pero para hindi po tayo magkaroon ng overdue as much as possible, una nating i-process yung mga unang orders na natanggap natin. Pero kung malalaki yung mga unang orders na naiwan at hindi natin kayang i-process dahil meron tayong inaabot na processing rate, pwede na po nating iwan po yung mga overdue orders na yon. Okay? Holiday mode. This is a temporary solutions whenever you receive overwhelming orders. Okay? Kapag naramdaman nyo na, nakita nyo na, naobserbahan nyo na sobrang dami ng orders ninyo, kagaya po ng nangyari kahapon, meron pong mga sellers ang nakatanggap ng almost 100 plus orders sa loob po ng isang araw kahapon. Okay? Yung iba nga po magdamag lang, naka 91 orders na. Okay, so ginagamit po ang holiday mode para hindi po tayo makatanggap ng maraming orders. And during the holiday mode, lahat po ng transactions, lahat po ng functions ng Sitaw ay gumagana. Bale, ang hindi lang po gagana ay yung wala pong makakabili ng mga produkto. So magtaka po kayo kapag naka-holiday mode kayo tapos nadagdagan kayo ng mga orders. May magnanakaw po ibig sabihin nun, okay? De, biro lang po. Pero pag naka-holiday mode po, ay hindi dapat kayo makatanggap ng maraming orders. Okay? So, ginagamit ko po yung holiday mode 2 beses. Hinahati ko po siya. 7 days po kasi yun. So, yung 4 po ay bago mag-15. So, pwede po kayo mag-holiday mode ng 12, 13, 14 hanggang 15. Yung natitirang 3 days ay 26, 27, 25, 26, 27. Okay? Hindi po pwedeng mag-holiday mode ng 28, 29, 30, 31 kung merong 31 hanggang 1, 2, 3 ng succeeding month dahil automatic po lahat ng mga products ninyo ay mapapublish. Okay, kaya ang sinasuggest ko po during those period, dapat meron kayong extra budget. Okay, dahil obviously po yun, magkakaroon kayo ng maraming order. Okay,
So, planuhin po natin ng maigi yung holiday mode. Evaluation period. So, ito po yung assessment na ginagawa ng sitaw para ma-assess o malaman po nila kung ano yung status ng ating store, yung performance natin, quality ba yung ating performance na ginagawa sa ating store, maganda ba yung image ng ating store, hindi ba masisira yung image ng sitaw. So, ibig sabihin, dapat as much as possible, yung performance natin as a seller ay napakaganda. Okay? So, ang evaluation po ay nagaganap tuwing ika-12 midnight ng 15th of the month and 12 midnight po ng katapusan. It's either 30th or 31st of the month. Depende po yun kung ilang po ang meron sa loob ng isang buwan. Okay? Bago po mag 12 o'clock dapat naka 55% na po tayo. But I do suggest, no, lagi ko pong sinasabi, na 6 o'clock pa lang po ng hapon dapat ay kumbaga constant na, naka-fix na yung inyong processing rate, okay? Mas maganda po pag 15th of the month evaluation kasi pwede tayong magbakasyon hanggang sa evaluation na. So ibig sabihin kung 12 ay wala na tayong budget, pwede na tayong mag-holiday. No, pwede na tayong mag-holiday, mag-process tayo ng pakonti-konti. Anyway, hindi naman na madadagdagan yung orders natin. So, yung processing rate ay hindi na rin po gagalaw. Kasi nga po, nakabakasyon ka na, meron ka ng 55%, okay na po yun. Huwag nyo na pong pangarapin pa na abutin yung 100% kung wala po kayong tapat na budget. Dahil ang mahalaga lang po ay maka 55% po tayo during the evaluation period. Okay? So ang processing rate po, no, ito po ay 55%. Gaya po lang sinasabi ko, not necessarily ay maka 60 kayo, 65, 70 and so on so forth. As long as we already reach the criteria na 55%, safe na po tayo doon. There will be no deductions at all, okay? So yung deductions po kapag siyempre na failed tayo na ma-reach yung 55% processing rate, no, magkakaroon po ng deductions. Okay? So, of course, hindi natin maiiwasan sa mga nag-uumpisa, sa mga hindi pa po alam yung masyadong process, yung pasikot-sikot ng pagiging seller ng sitaw. Of course, obviously po ay magkakaroon at magkakaroon po ng penalties. Kaya nandito naman po kami ni Sir Jimmy and other sellers na magtutulong-tulong po para kahit papaano po ay madali tayong makabawi sa penalties. Kasi yung mga penalties na yan ay pinagdaanan ko po yan noong nag-uumpisa po ako. But in the long run, kapag kayo po ay nakaikot na ng mga second, third round, ganyan, marirealize nyo na at magkakaroon na po